O ngayon no, mga bossing, isa pa, ito pa. Baliktad, may Ayan, mukhang kinakabahan na po si Cayetano. No? Mukhang kinakabahan na po ang pinatalsik na Senate President. Biruin mo ba naman? 2 araw hindi pumasok. Oh, 2 araw na naglustay ng pera ng bayan. Lustay, di ba kapag ka ganun, gumagastos ka, pumupondo ka, pero walang mga nangyayari. Lustay ang tawag dun. Di ba? Kada isang araw po ng operasyon ng Senado, 25 milyong piso, mga kababayan. Tapos, ganun lang ang gagawin ni Alan Peter Cayetano. Kaya ho dapat siguro makasuhan ito no? Kung meron mang mga kababayan natin na magkakaso dahil po sa paglustay, pagsayang, lalo na doon sa oras ng Senado, dapat isampayan kay Peter Cayetano. Eto, meron pong pinapaliwanag mga bossing. isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam nyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik. Tahimik, kaya nagulat ka kay Chis Escudero. Although lilinawin ko po, hindi lumipat ng bakod si Chis Escudero. Itong mga bugok na mga DDS na ito, mga kababayan, mga hindi nag-iisip ang tanging pakay ni Chis Escudero kung bakit po pumunta doon sa Senate ay para po gampanan yung kanyang trabaho. Yun po. Pero nilinaw po ni Chis Escudero na walang bakod, na tatawiran, hindi tatawid. Hindi tatawid. At mananatili siya doon. Kaya lang siya pumasok para mag-function yung Senado. Ang ginawa po ng mga DDS, mga bossing, dahil nga ayaw nila yung nangyari. No, gusto yata nila, nilulustay yung pera nila. Gusto yata nila, gumagastos ng 25 million ang Senado nang walang kinapupuntahan yung pera. Binash nila ng binash si Chis Escudero. Na dati po, nung nandoon sa kampo o nung nandoon, actually, nandiyan pa naman sa kampo ni Peter Cayetano si Escudero Aba, ipinagtatanggol po nila. No, wala namang ginagawa si Chis Escudero, ganito, ganyan. Normal lang naman yung mga insertion na ganyan. Ganun yung pagtatanggol nila. Ang putik na yan, nung nakita nila na pumasok lang, ginampanan lang yung kanyang trabaho, isang araw na trabaho na normal sa mga senador, binash na po nila. Natatakot kasi si Chis kasi may mga kaso. Pag nakita ni Chis Escudero yung mga pambabash niya sa kanya, sasabihin talaga niya, naku, ayoko na talaga dito sa mga DDS. Pumasok lang ako, hindi naman ako umaalis ng kampo nila. Binash na ako. Sasabihin niyan, hindi na ako babalik doon, ayoko sa mga bobo. Diba? Diba? Pero may nakita ako doon sa post ng kaibigan natin na si Kakopi. Nakita ko mukhang talagang merong lilipat talaga ng bakod, mga kababayan. At baka yan mangyari, baka sa next week, sa Lunes, Sabi ni Ma'am Elena Garcia, Ma'am, ikaw nga magkaso dito kay Cayetano. No, malaki ang danyos na ginawa ni Cayetano sa Senado sa Pilipinas, pati sa Security Council sa ibang bansa, pati Pilipinas nasira sa imahe dahil sa gulo. Isa pa ho yun. Talagang bagsak, talagang nung may siguro mga 10 araw ang makalipas, 27% ang binagsak po ng ratings ng Senado, yung trust ng mamamayang Pilipino sa Senado. Hindi ko lang alam ngayon. Ngayon siguro nakita nila na talagang yung mga kapwa nila senador, 12, gustong mapalitan itong si Peter Cayetano, kaya lang kulang ng isa, kailangan 13, baka muling bumabalik dahil si Sherwin Gatchalian po pro tempore na. No, kahit ipagpilitan ni Alan Peter Cayetano ang sarili niya at ni Loren Legarda, wala ho yan. Hindi bilang yan. Bubulaga ka, magugulat ka. Di ba? So bakit sila maingay about? Nagulat ba kayo kay Chis Escudero nung pumasok?
it. One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila predict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Eh, meron naman talaga eh. Hindi mo alam? Mahina ulo mo, Cayetano? Meron naman talaga, mga kababayan, di ba? Last year pa lang, alam natin na posibleng makasuhan si Joel Villanueva, makasuhan si Escudero, makasuhan si Jingoy Estrada, na ngayon, nandiyan na po. Ikaw lang ba hindi nakakaalam, Alan Peter Cayetano? Aba, alam namin yan. Natagalan pa nga kami. Ang sabi pa nga ho namin ano na, nasa na yung kakasuhan? Bakit sinasabi ninyo, ano na, ang sinasabi nyo, may kakasuhan na bago magpasko, bakit wala pa? Ganun pa nga di ba? Ngayon pa lang nangyayari. Siguro talagang kinakailangan na, ano tawag dito? Kinakailangan na pag-aralan lahat ng ikakaso para hindi matalo. O yun yung Cayetano. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point, Mga bossing pagkatapos natin ho dito, dating gawi po, pagkatapos natin dito sa Mark Ramos channel, lipat tayo doon sa Birahan PH. Lipat tayo doon sa Birahan PH, doon natin idudugtong ito. Mamaya po ilalagay dyan, ipipin yung Birahan PH para pagkatapos natin dito, lipatan agad doon, okay? Para mahaba ang natin, kwentuhan. is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. Kasi naman biglaan yung gustong palitan yung mga rules sa Senado Di ba? Tsaka yang ipinipilit ninyo na online voting, etc. Totoo naman, di ba? Para doon sa mga kakampi nyo, kaalyado nyo, na mga makukulong, para makaboto sila, para hindi ma-impeach si Sara Duterte, at para sa ganon, pagdating ng 2028, malaki ang tsansa nila na mailabas sila ni Sara Duterte. Iyon po ay kung mananalo si Sara Duterte. Di ba, Darren? TS7798. Pero kapag pagka talo, sa oblo pa din sila. Pero at least, may tsansa sila. Meron silang pinangahawakan na kahit maliit. Yun ay kung hindi mai-impeach si Sara Duterte. At naniniwala kami na ang lahat ng ito, mga bossing, ito po, yung mga Senate Green Committee ni Marcoleta, lahat po yan, nakadesenyo po yan, para po pahinain yung impeachment ng Vice-Presidente. Kaya ang lyrics nila dyan, o ang naratibo nila dyan, ay yung mga nagsulong ng impeachment, nakatanggap ng maleta. Kaya lang, sino maniniwala sa inyo, mga bugok? At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So, nagugulat lang ako kay, let's say, kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. Ayun, yun yung sinasabi ni Petra.